Sa ulo ng mga nagbabagang balita, lalaking ng hostage sa Cavite, patay. 2 sa kanyang binihag, sugatan. Kalinga, nasa state of calamity na. Pamahagi ng tulong, pahirapan. Pangulong Duterte, naghatid ng ayuda sa mga sinalanta sa Cagayan Valley. Programang pang-agrikultura ng rehimeng Marcos, planong ibalik. Presyo ng gulay pagkatapos ng bagyo, dumoble. Payak ang pag-claim ng benepisyo ng namatay na OFW, isyong kulang sa pansin. At Kapamilya Stars, huminang sa glamorosong Star Magic Ball. One more. Mula sa ABS-CBN Manila, ito ang TV Patrol Weekend! Magandang hapon Pilipinas, kami mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Kapamilya, napatay ang isang hinihinalang drug addict na nang-hostage ng 3 tao sa loob ng isang bahay sa Dasmariñas, Cavite kahapon. Nagpapatrol, Jasmine Romero. Nataranta ang mga residente ng lumabas na duguan ang isang 8 taong gulang na bata mula sa kanyang bahay. Sa loob, nakahandusay naman ang isang lalaking duguan. Ito ang kinahinatnan ng hostage taking sa isang bahay sa Rambulat Compound, Barangay Salitran 1 sa Dasmariñas, Cavite kahapon. Ang dugo ang lalaki, kinilalang hostage taker na si Peter Adricula na hinihinalang drug addict. Namalayan na lang po namin, nakapasok yung mama. Nandito yung bata, nabitbit po na kagad. Ang sinasabi po niya, hinahabol daw siya ng pulis. Sinubukan pang kunin ng ina ng bata ang kanyang anak. Nakapunta po siya doon sa loob eh. Tapos naghahanap ng siguro ng patalim. Isinama ng sospek sa loob ng bahay hindi lamang ang 1 taong gulang na bata, pati ang kapatid nitong 8 taong gulang at tiyahin. Dito, dumating ang mga pulis at nakipagnegosasyon. Hindi siya stable eh. Ang dami niyang hinihingi. Na-release natin yung 1 taong gulang na hawak-hawak din niya. Nakikita po natin at humingi na rin po ng tulong yung nasa loob na siya sinasaksak na. Kaya, wala nang nagawa ang SWAT kung hindi barilin na ang hostage taker. Cordon muna. Agad namang isinuwi sa ospital ang 8 taong gulang na batang pinagsasaksak kasama ang kanyang tiyahin. Nasa stable condition na ang biktima. Dead on arrival naman sa ospital ang suspect, Jasmine Romero, ABS-CBN News. Nagsimula nang bumisita si Pangulong Duterte sa iba't ibang lugar na hinagupit ng Super Typhoon Lawin. Sa Isabela, nagpabot ng tulong ang Pangulo at nagpapyaw sa ilang isyong natalakay sa pagbisita niya sa China. At live mula Isabela nagpapatrol, Rafi Santos. Rafi, kumusta naman ang pagbisita ng Pangulong Duterte dyan? Alam mo Alvin, naging mabilis ang pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte dito sa lalawigan ng Isabela na isa sa pinakamatinding sinalanta ni Bagyong Lawin. Gayunpaman ay hindi naman naging matipid si Pangulong Duterte sa pamimigay ng ayuda at maging sa pangako na mas maraming tulong sa mga tinamaan ng Bagyong Lawin. Humingi rin siya ng pasensya na hindi makapagbuhos na mas maraming tulong ang gobyerno dahil minana lang umano niya ang budget na kanyang ginagamit mula sa nagdaang administrasyon. Sa susunod na taon, inaasahan ng Pangulo na bubuhos ang bilyong-pisong pondo at investment mula sa China base sa kanyang katatapos lang na state visit doon. Iginit din niyang patuloy na ipinaglalaban ng Pilipinas ang karapatan natin sa pinag-agawang teritoryo sa West Philippine Sea pero hindi aabot sa puntong makikipagyera siya para rito. Sa huli, humingi siya ng tulong mula sa taong bayan na malipol ang korupsyon sa gobyerno at ang iligal na droga sa buong bansa. Be assertive. Dapat ibahin talaga nyo. Kasi kung hindi nyo ako tulungan, walang mangyari. Yung droga dito, walang atrasan to. Hindi ito matatapos itong ganitong sitwasyon na patayan hanggang
ang pinakahuling drug lord patay. Susunod na namang bibisitahin ni Pangulong Duterte ang lalawigan ng Ilocos Norte at kanina naman ay nauna siyang bumisita sa Tuguegarao City na isa sa pinakamatinding tinamaan naman itong si Bagyong Lawin. Alvin. Maraming salamat, Rafi Santos. Bago nagtungo ng Isabela, unang binisita ni Pangulong Duterte ang mga nasalanta ng Bagyong Lawin sa Cagayan. Doon muling iginiit ng Pangulo na hindi niya hahayaan ang mga malalaking bansa na diktahan ang magiging carbon emission ng Pilipinas. Mula sa Tuguegarao City, nagpapatrol Jeff Canoy. Ganito ang itsura ng Cagayan matapos manalasa ang super bagyong Lawin. Ito ang dinatnan ni Pangulong Duterte sa kanyang pagbisita sa lalawigan kung saan pinangunahan niya ang pamimigay ng relief goods at shelter aid sa mga nasalanta. Muli niyang iginiit na prioridad ng bansa ang climate change. Ang problema ho dyan ganito, tayo is the first island facing the Pacific Ocean. So kung anong pinaka-damage na malaki, mauna talaga yung atin. Pero problema man ang climate change, para sa Pangulo, hindi dapat diktahan ng mga malalaki at mayayamang bansa ang magiging bilang ng carbon emission ng Pilipinas. Hindi raw ito patas dahil sila matagal nang nakapag-industrialize. Malilimitahan umano ang paglago ng Pilipinas kung sakali. 1901, 1902, at na-discover lang use ng oil, it was America and the European nation and China after the war. Sila yung pinakamalakas gumamit ng makinarya na bumubuga ng usok. Mabibilang mo ang factory dito sa Pilipinas. Sa huling tala ng Office of Civil Defense, higit 16,000 pamilya ang apektado sa Cagayan ng bagyo. 3 naman ang kumpirmadong namatay. Wala pa rin kuryente sa buong probinsya. Jeff Canoy, ABS-CBN News, Tuguegarao. Nasa state of calamity na ang probinsya ng Kalinga dahil sa tindi ng pinsala ng Bagyong Lawin. Ilang bayan pa rin ang nananatiling isolated dahil sa pagguho ng lupa sa mga kalsada. Nagpapatrol, Edwin Sevidal. Dito sa Tabuk City kung saan nakabase ang Provincial Risk Reduction and Management Council, ngayon pa lang nagsisimulang dumating ang mga ulat kaugnay sa naging epekto sa kanila ng bagyo. Mismong sa Tabuk City na kabisera ng Kalinga, walang kuryente at wala ring cellphone signal. Yung papuntang Batong Buhay, 35 slides yun. Ang kailangan daw na pagtanggal muna doon sa initial na slides, manual. 6 na buhay ang dinagit ni Lawin sa Kalinga, isa sa pasil at isang pamilya na binubuo ng 5 miyembro sa bayan ng Lubwagan nang madaganan ang bahay nila ng mga bato. Matapos makuha ang impormasyong ito, nagdesisyon ng Sky Patrol Team na puntahan ang isa sa 2 na-isolate na bayan mula sa Himpapawid habang papalapit sa Balbalan. Kapuna-puna ang nagngangalit pa ring Chico River. Nakita rin namin ang sunod-sunod na landslide sa kalsada papunta sa Balbalan. Paglapag, nakita namin ang malapitan ang pagguho ng lupa. Walang kuryente ang lugar. Pero maswerte ang poblasyon dahil may cellphone signal. We need money to rehabilitate those things that have been destroyed. Aminado ang PDRRMC, hindi madali ang kanilang misyon. Pero para sa mga taga-Balbalan, malaking bagay kung mapapabilis ang clearing operation. Edwin Sevidal, ABS-CBN News, Kalinga. Inikot naman kanina ng disaster management officials ang kanlurang bahagi ng Ilocos Norte. Kasama po ang Air Force, Navy at PNP Maritime Command. Nagsagawa ng aerial survey sa mga bayan ng Pagudpod, Adams, Panggi at Burgos. Kapansin-pansin ang lawak ng pinsala sa agrikultura. Lubog pa rin sa baha ang ilang sakahan. Pahirapan din ang pagpasok sa bayan ng Adams dahil sa landslide sa kalsada. Namigay na rin ng relief goods sa lokal na pamahalaan sa mga nasalanta ng Super Typhoon Lawin. Umaaray ang mga mamimili dahil halos dumoble ang presyo ng mga isda at gulay dahil sa nagdaang mga bagyong Lawin at Karen. Pati mga tindero umaaray din
dahil sa sobrang mahal ng kanilang puhunan bunsod ng kakulangan ng supply. Nagpapatrol, Apples Halandoni. Kabasi, dalagang bukid, banak at espada. Ilan lamang ito sa mga sariwang isda na ibinabagsak sa Balintawak Market sa Quezon City. Wala pang tanghali, ubos agad ito dahil sa dami na bumibili. Pero matapos na magkasunod ng bagyong Karen at Lawin, frozen na nga ang mga isda, napakamahal pa ng puhunan ng mga tindera. Ngayon ang puhunan namin, lahat-lahat, nasa maabot din po ng 5,000. Dati 3,000 pwede na. Wala na rin halos naka-display ng mga gulay sa mga palengke. Malaki kasi ang napinsala ng bagyong Lawin sa mga taniman ng gulay sa Ilocos at Cagayan na umabot ng higit 6 na bilyong piso. Mga magkano naman yung tinaas ng presyo ng bilihin niyo po dito pagkatapos ng bagyo? Dumoble po, ma'am, ang itinaas ng presyo ng gulay. Doble higit pang itinaas ng presyo ng mga gulay galing Baguio, tulad ng carrots, patatas at celery. Ang mga talong galing pa ng Davao, mahal din dahil sa gasto sa pamasahe. Yung mga imported namang sibuyas at bawang galing China at India, mas mura na 10 piso kaysa sa local na klase. Pero tiniyak ng GTI Ilocos Region, tuloy-tuloy naman ang pagde-deliver ng kanilang mga produkto. Wala din naman problema yung pagbiyahe ng mga lowland vegetables dahil passable naman lahat ng mga roads natin leading to Manila. Umaasa naman mga tindera ng mga gulay at isda, babalik sa normal ang lahat at sasapat ang supply ng kanilang mga paninda. Apples Halandoni, ABS-CBN News. 50 pamilya sa Caloocan nasunugan at pag-claim sa death benefits ng OFW, inabot na ng taon, isyong kulang sa pansin. Lahat ng yan sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend. Aabot sa 50 pamilya ang nawala ng tirahan sa Caloocan matapos tupukin ng apoy kagabi. Ayon sa investigasyon, unang nasunog ang warehouse na may mga makina ng sasakyan sa Barangay 14 Dagat-Dagatan. Mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay na katabi nito. Inaalam pa rin ang sanhi ng sunog. Tinatayang nasa 1 milyong piso ang halaga ng pinsala. Sa Caloocan pa rin, 2 ang patay ng pagbabaril umano ng riding in tandem sa Barangay 178 hating gabi kanina. Tinambangan sina Noel Calintag at isang babaeng kilala lang sa pangalang Maria Teresa sa magkatabing unit ng paupambahay. 2 ang sapul sa ligaw na bala, kabilang ang 2 taong gulang na lalaki. Sa follow-up operation ng mga pulis, napatay ang 2 lalaking sakay ng motorsiklo na posible umanong tinutukoy ng ilang testigo na namaril sa mga biktima. Na-recover ang mga sachet ng shabu pati baril, pero aalamin pa kung ito nga ang ginamit sa ambush. Nagalok ang TESDA ng mga kurso na maaaring kunin ng isang drug dependent na nais ng magbagong buhay. Nilunsad naman ng Simbahang Katolika ang sarili nitong programa na naglalayong tumulong sa mga nais na talikuran ang paggamit ng illegal na droga. Nagpapatrol, Abner Mercado. Pinangunahan ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle ang paglulunsad ng programang Sanlakbay para sa pagbabagong buhay ng mga nalulong sa iligal na droga. Sa pagtutulungan po natin lahat, Hari nawa ay makatulong upang ang nagkamali ay ma-restore, maging matuloy. Sa ilalim ng programang Sanlakbay, may mga gawain ng mga drug dependent tungo sa pagbabago. At ang ikatlo, mga kapatid, ay ang pangkabuhayan, self-training. May mga itinalagang parokya ang Diocese ng Maynila sa Pasay, Makati, Mandaluyong at San Juan na handang tumanggap ng mga susukong drug dependent. Ang TESDA may alok namang automotive course o pagkukumpuni ng sasakyan. Isa lang ito sa mga kursong maaring kunin ng mga drug dependent na nais magbagong buhay. Lahat ng mamamayang Pilipino, lalo na yung ating nakakalungkot na sabihin ating mga drug dependent, magkaroon ng skill upang sila ay makapagtrabaho. Para kay Red na kasalukuyan nagpaparehab, magandang balita ito. May enhance po ang mga skills namin para may pagkakataon po kaming magamit po pag-abroad po. Maaring makipag-ugnayan sa TESDA para sa kanilang programa. Abner Mercado, ABS-CBN News.
Isa pong kapamilya natin ang namatayan ng asawang nagtatrabaho sa Saudi. Pero isang taon na ang nakalipas, wala pa ring benepisyong nakukuha ang kanyang mga naulila mula sa pinagtatrabahuan niya. Ito ang isyong kulang sa pansin. June 21 noong isang taon, nakatakda sanang uuwi ang asawa ni Charito mula sa Saudi. Pero ang kanyang pagkasabik at tuwa nauwi sa pagluluksa. Kahit nga po day off pumapasok siya. Inatake, dinala pa po sa ospital eh. Makalipas ang 1.5 buwan, naiuwi ang mga labi ni Noli. Pero walang anumang nakuha si Charito mula sa kanyang kumpanya. Dapat ako kukuha sa kanya doon, kahit na wala akong passport. Mauuwi ko agad sana yung benefits. Wala talaga. Lumapit din si Charito sa iba-ibang ahensya para makuha ang claims, pero nakababang luksa na sa lahat, wala sang nakuha ni isang kusing. At yan, naayos ko na po eh. Wala rin pong bago. Sana naman magkaroon ng ligaw. Isa lang si Noli sa maraming Pinoy na naghahabol ng benepisyo sa nagsarang kumpanya sa Saudi. Karamihan sa kanila nawalan ng trabaho. Sa pahayag ng DFA, patuloy ang dialogo ng Embahada ng Pilipinas sa Ministry of Labor ng Saudi. Sabi naman ng OWA, nakasama sa mga napag-usapan ng mga opisyal ng Pilipinas at Saudi ang claims ni Noli. Nahabol natin dito ay ang kanyang benefits or yung unclaimed salary niya for the last 2 months. We're really hoping and praying for that na maibigay sa mga workers natin yung mga karampatang sweldo nila. Patuloy na makikipag-usap ang OWA at DFA para sa benepisyo ng asawa ni Charito, maging ng iba pang mga OFW na nangangailangan nito. Sa DFA po at sa OWA, patuloy po nating i-update at ayusin ang pakikipag-ugnayan sa Ministry of Labor ng Saudi. Hindi lang para sa usapin ng repatriation, kundi pati na rin po sa mga OFW na nawala ng trabaho o nasawi. Naku, marami na naman nagpadala po ng kanilang hashtag Miss Ko To Destinations, tulad nitong si Risa de Guzman na namimiss ang nagagandahang stalagmites sa Sumaging Cave sa Sagada. Si Juventus Lucas naman, nabitin naman daw sa bonding ng kanilang barkada sa napakagandang Aliwagwag Falls sa Davao Oriental. Hindi naman malimutan itong si Jason Colonia, nakaka-relax sa tanawin sa Isla de Gigantes sa Iloilo. At para naman kay Liza Lopez Lizan, sabik na siyang bumalik sa tahimik na Kayangan Lake sa Coron, Palawan. Tuloy-tuloy lang ang pag-post ng inyong mga hashtag Miss Ko To Destinations sa Facebook page ng TV Patrol. Susunod, mga zombies nag-zumba. At ang mga inabangang pares sa Star Magic Ball sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend. Dahil nalalapit na ang Halloween at undas, nakikiuso rin pati ang ilang fitness enthusiasts. Sa Mandaluyong City, nagkaroon po ng zombie zumba. Imbis na normal na pananamit, nagbihis ang kanto, multo, aswang at zombie ang mga lumahok sa zumba. Lahat tumataw dahil bukod sa pag-exercise, may premyo rin sa pinakamahusay manamit at gumalaw. Nagningning namang muli ang mga kapamilya stars sa taunang Star Magic Ball kagabi. Bukod sa kanilang mga kasuotan, inabangan din kung sino ang magkakadate at kung sino ang dumating na solo. Nagpapatrol, Gretchen Pulido. Pinakamaningning na gabi sa showbiz kagabi sa dami ng mga bituin sa 10th Star Magic Ball. Umulan ng black and white gowns at suits sa red carpet. All eyes sa paboritong love teams kabilang ang Kim C, Casniel, Liz Ken, Dan Rich, Maclise. Siyempre ako yung pinakamaswerteng lalaki dito ngayon eh. First time, yeah.
Magka-date sina Colleen Garcia at Billy Crawford, Sam Milby at girlfriend na si Mary Jasmine. At ito rin ang first outing ni Jessie Mendiola at Luis Manzano. Ngayon lang ako nagkaroon na partner sa red carpet. Solo naman dumating sina Piolo Pascual, Maha Salvador, Shaina Magdayaw, Ensong D, Zandro Marudo at Jody Santamaria. Mas mabuti nang mag-solo kaysa mahirap na. Present din siyempre ang ABS-CBN executives kabilang si ABS-CBN President Carlo Katigbak. Si Ms. Sara Santos ay inescort ng kanyang ang babaeng humayo co-star John Lloyd Cruz. Si Martin Rivera ang nag-host ng program. Inabangan ang annual cotillion at special performances ng Star Magic artists. Talagang in-enjoy ng mga bituin ang kanilang bonding moments dahil once a year lang sila nagsasama-sama sa tinaguriang most magical night in showbiz. Gretchen Pulido, ABS-CBN News. At yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Mga kapamilya, 63 days na lang. Pasko na. Kami, ang inyong patrol na Pilipino, naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.